Kabilang sa mga nakiisa sa kilos protesta ngayong araw ay ang mga tsuper at operator na tutol sa PUV modernization. At kahit pa itinuturing ng kolorum, balak pa rin daw nilang pumasada. Para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan live sa Pasig, si Gerard de la Peña. Gerard, hindi ba natatakot ang mga tsuper na patawan ng penalty kung papasada sila na kolorum? Tama yan, Jess. Ngayon nga kasabay ng araw ng paggawa ay ang simula rin ng kalbaryo ng maraming mga tsuper at operator ng jeepney na hindi sumali sa franchise consolidation program ng pamahalaan. Yung ilan sa kanila nakisali muna doon sa ikinasantigil pasada pero marami rin sa kanila ay nagbabalak na bumiyahe pa rin simula bukas. Dito nga sa Pasig kung saan tayo nakatayo, maraming hindi bumiyahing jeep simula pa kaninang umaga. Sa terminal ng rutang Pasig-Taguig nga, sumali lahat ng tsuper sa transport strike ngayong araw. 80 jeep sila na hindi talaga nagpa-consolidate. Sa ilalim ng panuntunan ng LTFRB, otomatiko ng revoke ang prangkisa ng mga hindi umabot sa deadline ng consolidation kahapon. Kaya ituturing na silang kolorum simula ngayong araw. Pero sabi ng mga tsuper, balak pa rin nilang pumasada bukas. Ang pinangahawakan nila, ang sinabi ng LTFRB na wala munang hulihan. Yun nga lang pwede silang mabigyan ng show cause order kung saan maaaring masuspinde ang kanilang lisensya at pagbayarin pa ng 50 mil na multa. Pero giit ng mga driver, tuloy pa rin ang laban. Isa itong Pasig sa mga itinutukoy ng LTFRB bilang areas of concern dahil sa dami ng mga hindi nagpa-consolidate. Bukod sa Pasig, natukoy din na areas of concern ng ilang bahagi ng Quezon City at Sucat sa Parañaque. Pero sabi ng LTFRB, kahit mabura ang mga rutang ito, mayroon naman daw mga mas mahahabang ruta na dadaan din sa mga ito at sasalo sa mga pasahero. Nagbigay na raw ng special permit ang LTFRB para sa karagdagang supply ng pampublikong transportasyon sa mga apektadong ruta. Jess, may mga nakausap tayo ng mga pasahero na oo, may masakyan sila pero sabi nila mas mapamahal sila dahil nagdadalawang sakay sila at kailangan nilang sumakay sa tricycle na karaniwang mas mahal ang singil. May nakuha rin tayong impormasyon na medyo marami rin bumabiyahe ngayon na mga jeepney na hindi consolidated. Ang sabi naman ng MMDA, hindi pa sila manghuhuli ngayon dahil wala pa silang natatanggap na guidelines mula sa LTFRB. Jess. Nagulat mula sa Pasig, maraming salamat Gerard de la Peña. Mga kapatid, Jess de los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.